habang nandito kami sa Australia, I had a medical condition when I realized na inasnap, pwede kang mawala. So, gusto kong naiiyak. Welcome to Tropa Tales in Australia. What's up, mga ka-Trops? Ito kami ngayon sa Lake Burley Griffin in Canberra. We are here at Nara Peace Park. And we have a special guest, our good friend, Hazel. Hazel, introduce yourself naman. Yes. Sa mga ka-Trops, I'm Hazel Membrere. Wife ni Dan and mommy of Chadrick and Dana. So we lived and worked in Singapore for almost 9 years before we decided to migrate here in Australia. And dito sa Australia, we're turning 8 years na this coming October. We migrated in last quarter of 2016. And Australian citizens na rin kami. Wow. Since 2021. Congratulations. Yes. Sa Singapore ba nag-PR kayo or? Hindi. So, when we had Dana, nag-try kami mag-apply for PR, and of course denied na yon kasi 'di ba yung last chapter ng mga years namin sa Singapore, pahirapan na yung pag-apply. So that prompted us na mag-move dito sa Australia kasi yung mga naririnig naming stories ng mga families doon, nahihirapan sila maghanap ng slot sa mga anak nila sa schools, and yung struggle ng yaya pabalik-balik. So ayaw namin daanan ni Dan yun. Kaya kami nag-decide din dito. Baka share naman sa amin kung paano nyo na-achieve yung permanent residency nyo dito sa Australia. Madali ba yung process or nahirapan ba kayo? Nung time namin, kasi nag-start kami ng application process namin ng 2014. So during that time, medyo madali pa. So we resorted na mag-agent talaga kami kasi me and Dan, wala kami ibang choice kung hindi umalis ng Singapore that time. So yung boss ko na Singaporean, siya mismo nag-advise sa akin, hindi pa ganun ka-scarce yung scarcity ng mga projects na nakukuha ng mga companies doon, and hindi pa ganun kalala yung pag-layoff ng mga tao. Pero siya, na-foresee na niya kung ano yung magiging future. Kaya naging close relationship namin. Tapos siya na yung nag-advise sa amin na in 5 years, sabi niya, mahihirapan na kayo dito sa Singapore. So, dapat meron na kayong plan B. So, yung plan B namin ni Dan is mag-move out na sa Singapore, and hindi namin naging choice umuwi ng Pinas. So, yung unang choice namin kasi is to move either sa New Zealand or sa US. Pero may reason ba't kami napapunta dito kasi nga doon sa agent namin. And yung processing namin that time, it only took us parang less than 2 years na mag-lodge ng application hanggang sa makapunta kami dito. So yung pag-asikaso ng papers, mga less than a year, pati pag-approval ng visa. And pinoprolong pa namin yun kasi once na meron kang step na ginawa, may bayad sa agent, tapos may babayaran ka ng mga processing fee. So pinoprolong pa namin yun para meron pa kaming time na makapag-ipon. So 2 years yun, matagal na yun nung time namin. Processing hanggang sa makapunta kami dito. So madali yung process na ginawa namin, wala naging hassle, open na mga states. That time. That's good to hear. So, open yung mga states. So, you mean, namili kayo between New South Wales. So, bakit Canberra yung napili? Nung time... ACT pala, ACT. Oo, ACT. Nung time na namili kami, syempre malaking factor yung pagkuha mo ng IELTS, di ba? May band na hindi pwede at certain score, hindi na pwede sa ibang state. So, ang tinarget ko no, kasi ako yung kumuha ng IELTS, is mataas yung band na makuha ko para pwede kami mamili kahit saan. Nung time na nag-apply kami, as far as I remember, hindi open ang NSW, pero open ang ACT. Open ng iba't ibang states, open ng Darwin, Perth, I think almost lahat, pero ang NSW. So, nag-ACT kami, pero without us knowing kung ano meron sa ACT. So, hindi ako nakapag-research masyado. Parang, you just dodge the bullet. Kasi, pagkakita ko ng mga band,
may pinakamataas yung requirement na ACT, baka maganda doon. So, yun lang. Yun lang talaga. Ano ba yung visa na in-applyan ninyo? 190 yung na-approve sa amin. Hindi ka naman makakapag-apply ng visa. Magla-lodge in ka lang, di ba, ng EOI, tapos kung ano yung ma-approve sa'yo. So, ang na-approve sa amin is 190. 190 is permanent resident. Permanent residents na state nominated. Okay, so itong question na to, maraming curious, lalo na yung mga mommies, tsaka yung mga gustong maging mommies. So ngayon, di ba, mom of two ka, housewife, entrepreneur, and full-time employee. So paano mo napapagsabay lahat yon? How? Hindi, pero I do not take the credit sa akin lang. Of course, meron akong partner, si Dan. So, malaking factor kung bakit ko nagagawa yon is yung support na binibigay din sa akin ni Dan. Ang mga struggles namin talaga is yung, syempre, dalawa na yung anak namin and wala kaming helper, wala kaming support system. Kaming dalawa lang talaga. So, well, in fact, para na-manage na namin yung word na teamwork. Pero at first, yan, pinagmumulan namin ng away namin kasi yung first employment ko din, syempre parehas kaming architect ni Dan. Yung unang trabaho namin, parehas kami ng position, parehas kami ng sweldo, pero parang nare-realize ko na bakit mas pagod ako. Bakit mas pagod ako? Parang dapat parehas tayo kasi in a way, meron din siyang silent competition na parang it's either hayaan ko siya na mag-step up or ako ba yung mag-step up para, kasi hindi kayo pwedeng magsabay talaga. Hindi kayo pwedeng magsabay na dalawa kayo na magpo-pursue talaga ng career nyo. So, para sa amin, naging deciding factor namin is siya, kasi siya naman yung head of the family and kailangan ko talaga mag-submit doon. And yung about sa pinakamalaking factor din and struggle din as wala kang helper dito, syempre yung household chores. Ang nag-work sa amin is yung you do this, I do that, pag-delegate ng task, pag-manage ng time. So yun, and sabi ko nga kanina, yung credit hindi lang siya sa akin, pati kay Dan. Marami lang na-magnify lang pag babae kasi mas marami kang kayang gawin and mas tahimik kasi yung mga lalaki, di ba? Hindi taga-post sa Facebook, pero I feel bad kapag sinasabi nila, paano mo nagagawa yan na pero syempre may partner ako din si Dan. Siya yung talagang pinakamalaking tulong sa akin. Kasi marriage teamwork even parenthood, lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa pag mag-asawa kayo, lahat teamwork. Wala na tayong choice. Kailangan maging team. Kailangan we need to make it work, 'di ba? Kailangan magsaluhan kayo. Oo. Tsaka siguro machika lang talaga ako. Ako lang yung nakikita lagi ng mga tao kasi tahimik si Dan. Pero yun, dalawa kami dito, hindi to sa akin na journey lang. Yes. That's nice. Pero ito, naalala ko kasi, 'di ba almost sabay tayo manganak, 'di ba? So, C-section ka rin, 'di ba? So, isa 'yun sa mga tinanong ko sa iyo, naalala mo 'yon sa chat. Hazel, tinanong ko, Hazel, paano mo na kaya? Nag-CS ka, meron kang dana, tapos ngayon may newborn ka nang wala kang helper. Kasi ako, as it is, sa Singapore na may helper, nahirapan ako hindi, kaya ko, pero nahirapan ako. So, and I wondered, paano mo nagawa na C-section? Kasi matagal mag-heal yun, di ba? One month or more. So, imagine, wala kang helper, mag-alaga ka ng newborn. And then, madami ka pang responsibilities on top ng pag-alaga ng newborn. So, paano mo na-survive yung phase na yon? Hirap sagutin kasi hindi ko na ayoko na siya ayoko na alalahanin, pero hindi. I know. Very challenging siya kasi paglabas namin ng ospital, wala ka talaga aasahan kundi kaming dalawa lang. Yung time na yun, medyo may restrictions pa. So, naalala ko pagkalabas ko ng ospital, since sa akin ang food, bago fresh wound pa lang ako, kailangan ko na magluto para sa amin. Tapos, yun, yung tulog. And si Dan, nag-leave siya for a month. Pero yung, after a month, kailangan niya na bumalik sa work. May check-up ako, may check-up si Chadrick. Tapos hatid and sundo kay Dana. So, hindi ka allowed mag-drive dito for 6 weeks. Pero ako, less than a month, dinadrive ko na yung sarili ko. With Chadrick nakasakay ko kasi may check-up siya, plus may check-up ako, plus open wound yun sa akin. So, nililinis yung sugat ko,
habang ginaganon ko si Chadri sa prom kasi umiyak siya. I can't imagine. Pag wala kang Sobrang choice, magagawa mo lahat. And of course, prayers, napakalaking bagay sa amin yung prayer kasi kung hindi malakas yung faith mo, bibigay ka talaga dito. Parang yung stress level, hindi ko na alam kung hanggang saan. Over na siya. Lack of sleep, tapos yung responsibilities mo, plus pag-manage ng finances kasi that time, I don't have work. Hindi ako makaka-work. Si Dan lang ang nag-work sa amin. So, on top of that, may bahay na kaming binabayaran na binibuild. So, ang dami namin challenges doon. And very thankful ako na wala na kami sa ganung stage. Nakalampas na kami. Pero hindi siya talaga madali. Sorry, binalik namin yung memories. Sa kwento mo ba lang, Oo. parang hindi ko ma-imagine kapag kami yung nandun sa posisyon mo ngayon. Kaya amazing talaga. Oo, amazing. Super mommy talaga. Oo. Naririnig ko pa lang, napapagod na ako. So, what is your motivation? Like, what fuels your fire? Siguro yun sa akin, as a child, naging achiever na ako noon pa lang. So, para nasanay ka lagi na para kami hinihit na goal every time. And, isa rin yung I want to live parang a purposeful life. Parang habang nandito kami sa Australia, I had a medical condition when I realized na in a snap pwede kang mawala. So, gusto kong Alam mo ko naiyak. Hindi, parang gusto kong magkaroon ng impact. Kaya pag makikita mo, masyado kong pinupush yung women empowerment, yung mga ganyan. Kasi sa ano namin, sa profession namin, dominated pa rin yan ng male. And para makapasok ka talaga sa market, lalo dito sa Australia, kailangan mong magpakilala ng sarili mo and mahirap pag babae ka. Kahit sabihin mo meron diyang equality, iba pa rin pag babae ka. So, pag nabibigyan ako ng opportunity, pinupush ko talaga siya. Yung women empowerment, yung paano mo magagamit yung time mo na makakapagbigay ka ng impact sa ibang tao, plus mai-inspire mo rin sila. And of course, kapag marami ka ng bayarin, may mga bills to pay ka, meron kaming pinapaaral sa private, si Shadrick, nagcha-childcare full-time, tapos may mortgage. Lahat ng hindi mo ma-imagine na magagawa mo siya pag wala ka na talagang choice. So, maging creative lang yun nga, meron ka ng income, pero nag-iisip ka pa ng ibang sources ng income mo or iba pang pwede na para masustain nyo pa rin yung quality of life na meron dito. Grabe. May isisingit akong question. Since na-mention mo na yung other sources of income. So, kasi ang dami mong sidelines Paano ka nagkaka-idea? Ano yung papasukin mo? Opportunity next, pwede kong i-try ito. Saan mo nakukuha yung idea? Actually, yung idea, hindi naman siya talaga sa akin. Kumbaga, napaprompt lang din siya. Pag meron ako nakakausap na, bakit hindi ka maganyan? Bakit kaya mo yan? Pwede ba kami magganto sa'yo? Ganyan. So, hindi naman, yung iba accidents, yung iba talagang decisions na ginagawa namin. And sabi ko nga, parang masyadong kong imaginative. Masyadong magulo yung isip ko. Yun na yun, magulo. Magulo yung pasok na idea sa'yo. And kapag meron ako naisip na gawin, parang hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nagagawa. Simpleng pagluluto, hindi naman ako marunong magluto dati. Pero dahil sa will na gusto ko siya matutunan, mag-research ako, trial and error, laging ganon. So, yung mga ginagawa ko ngayon na side hustles, nag-dictate na rin yan. Siyempre, isipin mo ano bang kailangan nila. I mean, on top of that, yung Halia's Kitchen, yung design and build yun ni Dan, yung ginagawa mo sa office, yung training and so on, may, mabanggit ko lang, di ba, nag-ano ka rin? Ikaw din yung nag-initiate ng UAP. Founder of UAP chapter. Australia chapter. So, yung about sa UAP, it was a journey. So, tinayo siya mga 5 years in the making siya. Kasi mahirap mag-gather ng mga kakilala dito na willing magtayo ng chapter together with me. Again, I'm not taking all the credits by myself. I share the success ng UAP Australia chapter
with all the founding members and lahat ng naging part nun before, kasi hindi naman ako lahat naggawa nun eh. Parang it's a team of people, and so yun, yung initiative na yun, ang nag-prompt naman doon is yung pagdating namin dito, we have to ask questions. Kanino ba kami magkatanong? Ano ba yung Australian standards? Sino ba pwede natin kausapin na architects? Meron pa bang ibang architects dito na galing sa Pilipinas or galing elsewhere? So yun yung thinking namin. And paano ba tayo bubuo ng organization? And una is yung UAP, yun yung proper avenue para mabuo mo yung community of Filipino architects. After nating pag-usapan yung mga struggles in life, syempre dapat pag-usapan naman natin yung mga victories. Yan, yung mga magagandang pag-usapan. So, ano yung proudest moment na masasabi mo na lahat ng pagod mo, it's all worth it? Yan. Siguro parang yun sa akin, bigyan ko lang ng idea yung tao kasi baka iba yung understanding nila ng victory. Tsaka iba yung interpretation ko ng victory for myself. Sa akin, yung victory is, hindi mo siya mami-measure eh. Pero small and big wins, basta part ang family ko, victory yun para sa akin. So, yung proudest moment siguro is yung changes na nangyari along the way. Yung mga personal development ko, syempre yung mga nabago sa akin, kung paano ako nagkaroon ng mga humbling experiences to get where we are today. So parang sa amin, yung journey namin from Singapore to Australia, ang dami niya na ituro sa amin. And yung victories noon, yung mga small wins na mga anak ko, achievements sa school, para sa akin, panalo na kami doon. And yung makita lang sila na lumalaki sila na maayos, napapalaki namin sila na maayos, na nasasabi ko na proud ako dahil dalawa kami ni Dan na nagagawa namin yung mga dating naiisip lang namin, na-achieve namin ngayon kung ano yung naiisip namin. And of course, malayo pa yung journey na tatahakin namin, pero nandito na kami, nasisimulan na namin yung mga, nakikita na namin yung fruits of labor, and hindi naman kami humihinto para ma-reach namin yung mga goals namin. Yung victory naman sa work, parang sa akin, hindi masyado na-emphasize yung victory ko sa work eh. Parang ang dami pang ladders na kailangan panikin. Pero happy na ako sa status namin ngayon. We're not aiming for anything na ma-promote ako sa work, magdadagan yung sweldo ko. Parang sa panahon ngayon, ang victory na sa akin yung may trabaho ko bukas. Pumapasok ako bukas, Simple things in life. sumasweldo ako. Yung sabi ko nga kanina, nabanggit ko na rin yung maging relevant lang ako sa trabaho, okay na ako doon. Para sa akin, panalo na yun eh. Yung sa ginagawa naman namin ng mga side hustles, pag nakikita ko na mostly kami referrals lang, hindi kami yung nag-go out sa market para i-promote yung mga sarili namin. Karamihan nun sa amin, repeat clients, tapos referral lang din from client to client. So sa amin, victory na yun. Parang ang laking factor na rin yun na introduce ka dito, papunta sa ganyan, sa iba pang clients na nag-start lang kaming gumawa dati ng pakonti-konti lang. Tapos ngayon, nagiging continuous na siya. So sa amin, okay na kami dun. Hindi kami yung masyadong dreamer na we need to gain wealth, kailangan pang yumaman tayo, or hindi kami ganun ni Dan. Kontento na kami sa kung anong meron kami and happy kami sa kung anong meron kami. Ayaw na namin dagdagan pa kasi once na nagdagdag ka pa, marami kang masasacrifice, time sa kids. Tapos, syempre, yung self-health mo din, yung time mo sa sarili mo, wala na kami nun eh. So, gusto ko naman mabawasan kahit paano pag medyo okay na. Last but not the least, ano naman yung advice na maipapayo mo sa mga mommies na napapagod, nag-struggle, and kakasimula pa lang dito sa Australia? So, yung pagod, hindi naman siya mawawala eh. Hanggang buhay ka mapapagod. Hanggang buhay ka mapapagod ka. Siguro yun sa akin, ang first advice ko is importante talaga yung self-care. Take breaks pag napapagod na, kasi kailangan mo rin intindihin aside sa physical health, yung mental health mo. Sobrang importante niya today, and kung wala kang support system dito sa Australia, kung mag-start ka pa lang, I would suggest na go out, find
Hindi ka naman mag-hi and hello lang. Pero find someone or a group of people who are experienced enough to give you advices. Find your tribe. Find your tribe. Mabibigyan ka ng advices, yung mga experience na. And it's always okay na magkaroon ka ng quantity of friends, pero make sure na meron ka ring quality of friends. And of course, important din yung pag-take ng risk. Huwag matakot mag-take ng risk. Kasi nung nagpunta kami dito, we just dodged the bullet. Di pa nga namin nakita yung Australia, pero nandito kami. Hindi kami ng first entry, pero nandito kami sa Canberra. Yung pag-take ng risk siguro yung isa sa mga important na ginawa namin. Hindi kami natakot ni Dan kasi naisip namin na we have each other. Kung ano mang mangyari, nandiyan kami para sa isa't isa. And meron namang uuwian anytime, merong Pilipinas, maraming options in life. You just have to take the risk and take the chance. And yun nga, hindi talaga mawawala yung pagod. So, huwag niyong asahan na mawawala. Iba't ibang level ng pagod. Oo. Hindi naman lahat ng stages in life may struggles. Mas marami din naman dyan yung parang triumphs. And learn to celebrate. Learn to celebrate life talaga. So, yun. Teka, dun sa 1,282 side hustles na nabanggit mo sa amin, hindi mo pa nasabi na vlogger ka rin. Invite mo naman yung sila mga katrops din na mag-subscribe to your channel. Hello mga ka-trolls! And hello mga ka-mommies! So please subscribe to Happy Go Mommy. And of course, let's support mga ka-trops. Yes! Please like our video and Subscribe to our channel! Thank you for watching! Please watch our videos and subscribe to our channel.